Alright guys, nagpindot ka sa video na to kasi gusto mong makaipon, no? Isa ka security guard, no? Gusto mong makaipon. So, nakita mo sa thumbnail kung paano makaipon ang isang security guard. So, gusto mo ngayon makaipon, no? Dahil wala kang ipon. Okay, pag-usapan natin, no? Tara, no? Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security guard, security officer, no? So ako guys ay nagbabahagi ng mga kaalaman natin sa pag-duty natin ng security guard nung tayo ay active pa. Kaya baka magulat kayo na medyo may model-modelan ng datingan natin. Nakasando, mahaba buhok. At magugulat kayo nagsasabing security officer, security guard. Wala sa forma. Wala sa forma guys kasi ay isa na ako pong retired na po ako. Matagal na po akong retired sa pag-duty ng security guard, no? So ako ay nagbabahagi ng mga kaalaman ko, aking mga karanasan sa pag-duty ko ng security guard. Kung gusto nyo guys na magkaroon ng kaalaman tulad ng pag-uusapan natin, tumalaw ka na sa channel ko guys. Ayan, no? Pumindot ka dyan sa playlist dyan. Ayan. Pag napindot mo na yung playlist guys, lalabas na yan. Yan. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ang dami natin mga topic doon guys. Magandang mga wisdom, value, walang pumapansin, walang nanonood. Kaya yung mga taong nagpapalo sa atin, nagsusubscribe sa atin, nanonood sa mga video natin, alam kong kukunti lang kayo dyan, pero alam kong dahan-dahan na kayong nabubuksan yung kaisipan nyo regarding sa paano mag-survive at paano magkaroon ng maayos na kaisipan habang nag-duty ka bilang security guard. Okay guys, di ba? So ngayon, tulad ng pag-uusapan natin guys, napakahalaga nito para sa mga gwardiya, lalo na kung bata ka pa. No? Kung bata ka pa. Di ba? Kasi mas earlier na simulan, mas maganda ang resulta. Okay naman pag matanda ka na, kaso lang, it's medyo late ng konti na. So, ang result, pagka late ka na nagsisimula, ang resulta, late na rin. So, pag late na, konti na lang yung enjoyment. But, sabi nga nila, what is left, you must to enjoy it. Okay? Tara, simulan na natin. Guys, bago natin simulan yung ating topic, guys, no? May papakita lang ako sa inyo mga tinatawag na illustration, no? Para mayroon tayong gabay, no? Ito yung mga litanya ng mga security guard, guys, no? Tingnan yung una nating litanya, guys, ay itong kuha na to. Itong kuha na to, yan. Yang post na to. Ayan, guys. Nakita nyo yan? Ano nakalagay dyan? Buhay security guard, wala ng oras sa pamilya, at sa sarili, puro na lang duty. Okay? Yun yung litanya ng mga security guard, no? Ano pa? Ito tayo sa isa. Status ko ngayon, trabaho, sumahod, bayad utang, trabaho ulit. Okay? O, di ba? Yan ang mga litanya ngayon ng gwardiya. Ito pa. Buhay security guard. Sumahod saglit, magbayad ng malupit, wala ng pera ulit, abay, napapakapit, napakapait, magtrabaho ulit. Okay, kita mo mga litanya ng mga security guard. At ito, mayabang dito, mayabang oh, mayabang dito, ayan, di naman mayabang. Security guard high school graduate, 38,000 per month. High school, high position, college graduate, 16,000 to 18,000 per month, stress pa sa trabaho. Nagyabang pa si kuya, no? So, bakit ko binigay sa inyo yan, guys? Kasi gusto ko lang pakita ninyo na isa sa nagpapahirap sa security guard talaga. Sa buhay ng security guard, nakita nyo, ang laki ng sweldo ng security guard, di ba? Totoo yun, malaki naman talaga ang sweldo ng security guard. At baka sabihin nilang,
Maliit lang ang sahod niya. Malaki kasi bakit meron tayong overtime eh. At ang kagandahan sa security guard ay hindi endo-endo. Although may RTO, pero hindi tayo na-endo hanggat hindi natatapos yung kontrata ng ating agency. At may iba naman ay na natutuloy yung pag-duty kasi nga na-absorb. Okay? So kung tutusin, sapat ang sahod ng security guard. Sapat. Okay ang sahod niya, tuloy-tuloy. Huwag niyo mong pag-sinungalingan kasi galing ako dyan. Although hindi sobra, pero sapat. Pero bakit kadalasan litanya ng mga security guard ay yung mga pinpost ko sa inyo? No? So, totoo lang, bakit malaki ang sahod ng security guard kasi panay ang overtime. Pero nawawala yung oras mo sa pamilya mo. Minimum lang naman tayo, pero kung panay ang overtime mo, lalaki siya. Lalo kung may double pay pa tayo, night differential, double pay, night differential, namin yan dyan pa yung 30% sa linggo, lalaki talaga siya, no? Kasi kuhan yan. At ang kagandahan pa, exempted tayo sa tax kasi minimum tayo eh. No? So, bakit kadalasan ang litanya ay ganito? Oy, SG na po. Hey, good morning. Kung tatanungin kita, ano yung isang bagay na ipagmamalaki mo o proud ka sa sarili mo? Ano yun? Isang bagay na proud ako sa sarili ko, yung kahit nalubog ako sa utang, patuloy ko pa rin nilalagpasan ng patas yan. Nilalangoy mo? Nilalangoy ko. Sa sobrang lalim ng utang ko. Tuloy lang ang buhay. Para makaahon. Okay guys, yan ang dahilan bakit kadalasan sa mga gwardiya ay walang ipon dahil sa utang. Utang. Okay, ano ba tong utang? Ang utang guys, yan yung pera na ginamit mo ng advance na hindi mo pa kinita. Oh. Okay? Ginamit mo yung perang advance na hindi mo pa kinita. Okay. Ganito yan ha. So, ang pinag-usapan natin kung paano tayo makaipon, ano? So, paano ka nga naman makakaipon kung panay ang utang natin? Okay. So, kita tayo. So, ito. Paano nga ba makaipon ng isang security guard? May tatlong kwanta ito guys. May tinatawag tayo na tatlong habit dapat na gagawin. Tatlong habit na dapat gawin. Unang habit na dapat, guys, ganito yan ha. If yung habit, ang ibig sabihin yan, yung mga nakasanayan mong gawin. Okay, nakasanayan mong gawin. So kung nasa tamang habit ka, magre-resulta to ng tamang resulta, magandang resulta. So, ang pinag-uusapan natin ngayon dito, kung paano tayo makaipon, no? Bilang security guard. Okay. So, unang habit guys, ay meron tayong tinatawag na right mindset. Kaya naman kasi right mindset, kaya naman sir right mindset, kaya ano ba yung right mindset? Tamang kaisipan guys. Sa tamang kaisipan. Kaya nga ginagawa natin itong mga video na ito para maituwid natin yung right mindset nyo. Okay? Kasi nga, kung wala kang ipon ngayon, nasa maling mindset ang iyong kaisipan. Okay? Kaya dapat itatama natin yan, guys. Okay? So, ano ba itong mga right mindset na to? Ito ngayon sinasabi ko na kung ikaw ay gumamit ng pera na hindi mo pa kinita, wrong mindset yan. Ano yun? Yung utang. Iwasan mong umutang. Kasi nga, wrong mindset yan. Ngayon, sasabihin naman nyo sa akin, sir,
Yung mga mayayaman nga, sir, ang lalaki ng utang, tayo pa nga yung mga gwardya. Hoy, guys, may dalawang klase ang utang. Bad credit, good credit. Itong dalawa na to, hindi ko muna i-discuss sa inyo to kasi lahaba lang tayo. Ang mga mayayaman, nangungutang totoo. Pero nasa right mindset sila. Ang utang, nandun sila sa good credit. Tayong mga security guard, nangungutang tayo sa purpose ng bad credit. Sumali na agad ang mindset natin. Okay, guys? Isa lang yan sa mga sample ng sinasabi kong right mindset. Okay? Doon pa lang bagsak na tayo. So, paano tayo makakaipon? May isa akong kasama. Kwento ko sa inyo. Wrong mindset ang pinag-usapan natin. Ito na. Sinabi ko, nag-usap kami regarding sa ipon. Yung iba nangungutay, wala nang hindi nang nag-iipon, sabi ko ganun. Binatang binata, walang anak, walang pamilya, pero walang ipon. Ako may anak, may pamilya. Hindi ko sinabing mayaman ako, guys, ha. Siyempre pareho lang tayo. Ang kaibahan lang sa akin, hindi na nga ako gwardiya, di ba? Hindi na ako nag-duty. Wala na akong trabaho, guys. Pero nakakakain ako. Natutulog ako sa tamang higaan. At ako ang inuutangan. Kasi isa yan sa mga negosyo ko. Okay? Okay. So ito na yung sinasabi kong wrong mindset ng kasama ko. Sabi niya, may ipon naman ako, sir, eh. Sabi niya, may ipon ka, magkano ipon mo? Secret? Di, kuwan lang ba? Di, sir, may ipon talaga ako. Magkano ipon mo? 30K daw. Asan yung ipon mo? Nasa bangko, sir. Okay, good yan. Sabi ko, mabuti, nakaipon ka ng 30K, sabi ko. Ang ganda naman ng nasa kaisipan mo. Magandang simula yan, sabi ko. Di, sir, may ipon kasi ako kasi nangutang ako sa SS. O, di ba? Ang ipon, guys, ay hindi ipon habang may utang ka. Inutang mo sa SS yung 30,000 para ilagay sa bangko. Hindi yun ipon. Ilang taon mo babayaran ang 30,000 sa SSS? 2 years. Although maganda naman yung kanyang ginawa kasi tinabi niya bilang ipon. Pero hindi yun ipon. Inutang mo eh. Ang ipon, yung perang, ano ba ibig sabihin ng ipon, guys? Ang ipon, yun yung mga cash na pera na naitabi mo dahil may dahilan, may purpose yan someday. Tayong mga mahirap kaya tayo nag-iipon. Kasi nga, may paglalaanan tayong dapat na mga bagay na magdadagdag sa atin ng kapirahan. Yun yung makina mo. Okay? So, pinag-uusapan natin, guys, yung right mindset, guys, ha? So, tinan mo, kung wala ka sa right mindset, mali ang pananaw mo. Tulad ng utang. Marami nangangatwiran sa utang na may mga mayaman daw, lalaki ng utang. Ginagamit nila yung good credit. Tayo mga mahirap, bad credit ang ginagamit natin. So, wrong mindset na ang nasa isip natin. No, guys. Tulad ng sinabi ko na may ipon siyang 30,000, pero yung 30,000 yun, inutang niya pala sa SS. Hindi ipon yun. Okay, guys. Naintindihan niyo na yung right mindset? I-write natin yan mamaya sa dulo ng video, no? So ngayon, pinaintindi ko lang ano yung right mindset para ka makaipon. Okay? Pangalawa, pangalawang habits natin, no? Para makaipon tayo. Ano yun? Determinasyon. Pag may determinasyon tayo, guys, gagawin natin lahat para lang makaipon. Yun yung determinasyon. Diba? Ano bang dapat mong gawin para makaipon ka? Magdeterminasyon.
mayroon kang right mindset, at mayroon kang determinasyon sa isip at puso mo na gagawin ko to. Hindi yung lingas kogun na salita. Di, pre, next year, pre, mag-iipon na talaga ako, pre. Bakit next year? Bakit next year ang sinasabi mo? Para yung, pre, next month, pre, magda-diet na ako, pre, magpapaganda na ako ng katawan. Bakit next month? Do it now. Now. As in now. Yan yung determinasyon. Buwan yun. Yung mga sunod taon pa, sunod buwan pang gagawin, hindi yung determinasyon. Anong tawag doon? Excuses. You are making excuse to yourself. Pagkadating ng next year, you make again another excuse. Dahil bakit? You have no determination. No determination. Okay? Kaya hindi ka makaipon. Okay tayo guys. Pangatlong habit. Dito maraming bumabagsak. Kasi sabihin nila, right mindset, oh, pwede ka naman magka-right mindset eh. Determination na, madali lang naman yung sarili ko. Mag-determination ako, gaganon ka. Pero itong number 3 guys, ito yung maraming bumabagsak. At maraming hindi nakakagawa. At maraming talagang hindi nila magawa. Ano yun? Ang self-discipline. Isipin nyo guys, sarili mo na nga, dinadaya mo pa. Bakit? Wala kang self-discipline. Sarili mo, dinadaya mo na nga. Ano pa kaya yung iba? Okay? Okay guys? Kaya maraming walang nakakagawa. Bumabagsak sa self-discipline. No? Kasi bakit? Sarili nila, kinakalaban nila. Mag-iipon ako ngayon, determinasyon ka. Tapos ngayon, sandali lang, kasi ikuan eh. Oh, dinaya mo na sarili mo. Kaya disiplinahin ko sarili ko. Diba? Yun. Kailangan may self-discipline ka. Ano ba yung self-discipline? Pag sinabing mag-iipon ka, kunwari ito self-discipline sample. May 500 ka. Tinabi mo yung 100. Tinabi mo, kasi ipon mo na nga eh. So magbabudget ka sa 4. Hanggang sa nakaipon ka ng 100, so naka 1,000 na. Yung 1,000 guys, yung 1,000 gumaganong-ganon na sa'yo. Hindi ka, bili mo ako malamig ng ganun. Ngayon, ang ginawa mo, binawasan mo ng 300. Kasi bakit? Nandun si kumpari, nagyayaya, 300 lang naman eh. Diba? Guys, ganito yan. Alam mo dapat kung ano yung afford mo para makaipon ka. Sir, ano na naman yung binanggit mo? Ano yung, alam ko yung afford ko. Eh, may 10,000 ako rito, sir eh. O may 1,000 ako rito, sir. O, 1,000 mo. Anong afford mo? Sample ko sa'yo. Anong afford mo pag may 1,000 ka? Ang afford mo pag may 1,000 ka ay 100 lang. Bakit? Bakit, sir? Bakit 100 lang? Eh, may 1,000 nga ako. Ang afford, guys, yun yung mga bagay na kaya mong bilhin na hindi masakit sa bulsa mo. So, kung 1,000 ka, meron. Kung nabawasan na 100 yun, afford mo. Kasi bakit? Relax pa ang damdamin mo. Kunwari, may 1,000 ka. Dumalaw ko sa isang pagsalo-salo. Ngayon, bigla may magsabi yung mga tropa mo, pre, ambag tayo, tag-100, okay lang ba? Oh, pre, okay lang. Okay, di ba? Ang relax ng damdamin mo. Pre, ambag ko 100.
Dahil afford mo siya. Subukan sabihin, mag-ambag tayo pre, tag 800. Ano mangyayari sa'yo? Windang na buhay mo. 1,000 na itong pera ko, di 2,000 na, 200 na lang matitira. Kasi nga ang afford natin ay yung 100 lang. Yun yung afford. Okay guys, self-discipline. O balik tayo sa ipon. Pag sinabing ipon, sobra at walang paggagamitan na pera, tinabi mo. Parang tapon. Tinapon mo na siya, pero nakatabi. Para bang nawala, natalo ng anuman. So, wala kang pera. Wala kang pera sa isip mo. Yun ang ipon. Guys, pinag-uusapan natin itong paano tayo makaipon ha. Hindi ko pinag-uusapan, kasi ang ipon guys, ito yung mga bagay na unang steps para pumasok tayo sa financial freedom. Ano yung financial freedom? Yung bang wala ka ng problema pagdating sa kapirahan. Bago mo makamit yung financial freedom na sinasabi ko, unang steps muna tayo. Kailangan may ipon tayo. Okay? So, naintindihan na natin yung mga afford, mga no. So, ganito yan. Ang tanong nyo sa isip nyo, Sir, paano ako makakaipon? Kung maliit nga lang sahod ko at hindi magkakasya sa pamilya ko. Diba? Yun ang kuhan mo, no? So, may babasahin na akong isang comment. Isang comment lang, guys, no? Ibibigay ko na sa inyo. Ikukuhan ko lang sa inyo. Itong comment na to. Ayan, ha? Basahin natin, ayan. So, basahin natin yung comment na yan, no? So, basahin natin, no? So, simulan natin. Kasi, nag-comment siya sa isang video ko na anong tamang edad para mag-retire. Kasi nga, may nagtanong sa akin, Sir, ba't parang bata mo na nag-retire? Hindi na ako bata nag-retire. Early 40s na ako nag-retire eh. No? So, mas maganda kung kayo ay makapag-retire na mas maaga pa sa ginawa ko. Okay? So, nagsabi, tama talaga, idol. Disiplina kailangan, di ba? Pero, hirap gawin. Easy kung isipin, ganun, di ba? Self-discipline, yung tinawag niya. Ako, 25 years old, isang security guard hanggang ngayon, isipin ako, 25, nagsimula pa rin siya ng 25 years old na nag-security guard. Hanggang ngayon, 33 years old na, wala pang pundar at wala pang asawa dahil wala ipon, saklap, maliit ang kita dito sa probinsya, sa Mindanao, Surigao del Sur, sa Tandag, sa Ibags provincial rate na 350. O, di ba? So, kung titingnan mo, 25 years old siya nagsimula na mag-guardia, 33 na 8 years na siya. Wala pa raw siyang ipon at wala pang asawa. Okay. Yung pag-aasawa, ako yan. Walang makakapigil yan pag nakaramdam ka ng pagmamahal. Kaya lang, yun na nga, kung wala kang, alam mo guys, yun ang sinasabi ko habang bata ka pa, habang binata ka pa, wala ka pamilya, supposed to be dapat nag-iipon ka na. Ang sabi kasi ng iba, binata pa naman ako eh. Tsaka na lang pag nag-asawa ako, sino may sabi makapag-ipon ka na mag-asawa? Binata ka nga, hindi ka nga nakapag-ipon, may asawa pa kaya. Alam niyo ba kung paano ang buhay may asawa? Ako, 4 anak ko. Ang bata, mula maliit sa pagsilang hanggang sa paglaki, hanggang ngayon nga, mga anak ko matatanda na. Sa akin pa rin nakangangay. Di ba? Pag hindi ka right mindset, okay. So, doon tayo sa pinag-usapan niya. Dito tayo paano ka nga ba naman makaipon? Idol na lang tayo, maliit nga lang sahod. Tulad ni Kuya, pag-usapan din sitwasyon ni Kuya, paano siya makapag-ipon? No? Maliit ng sahod niya. Una-una, binata siya Sir, may pinagagastusan ka siguro ng iba. So, paano siya makakaipon? Hindi ka talaga makakaipon kung tinatawag na sobrang maliit ng sahod mo. Diba? So, paano ka nga naman makakaipon niya? Una mong hakbang talaga dyan ay may tinatawag kang long-term planning at saka short-term planning. Ano ba yung tulad niya, kung right mindset siya, no?
Kung probinsya siya nagjo-duty, ito guys ay pinag-usapan lang natin yung dapat anong diskarte para makaipon, no? Doon sa sitwasyon niya. Hindi ko sinabing sa sitwasyon niyo lahat. Ito ay sample lamang para mabigyan kayo ng kalinawan sa kaisipan niyo. Okay? So, kung ako, yung sitwasyon ni Kuya, kung ako sa kanya, mayroon siyang long term. Alam ko probinsya yun. Ibig sabihin may lupa sila doon. Kunwari may lupa silang bakante. Taniman niya ng niyog. Maraming niyog ngayon ng mga dwarf. Bibilhin mo na lang. Sir, imposible naman. Magkano lang ang dwarf ngayon, sir? Na niyog. Siguro mga 100, 1 piraso. Yung mga kwan siguro ba, ganun. So kung may 10 ka, sir, 1,000. Diba? Dahan-dahanin mong itanim yun sa inyong mga lupa. Magkano ang niyog ngayon, ang kopra ngayon, kilo? 80 pesos 1 kilo. So kung nagsimula ka magtanim ngayon, 33 na siya ngayon, di ba? After 10 years, 5 years nga lang, makakaani ka na eh. 43 years old na siya. Long term ang pinag-usapan natin dito ha. Ibig sabihin, habang tumatakbo yung panahon, may long term plan ka. Tulad nung niyog na yun. Eh sir, baka mamatay ako na sir eh. Hindi ko na mapakinabangan yan. Hindi pakinabangan ng anak mo o kaya ng tatay mo. Eh, baka sarili mo naman. Siyempre nabubuhay tayo na may purpose sa buhay. Ngayon kung hindi mo mapakinabangan dahil natigbak ng maaga, di pabayaan mong manahin ng ibang mga kamag-anak mo yun. At least habang nabubuhay sila, naaalala kanila na, uy, tanim ni Procolo to. Kung wala siya, wala tayong maaani at wala tayong mapakinabangan. Sample lang to doon sa kasitwasyon niya. So, dapat may long term ka. So, after 5 years, 7 years, 10 years, may maasahan ka. Guys, pag maliit ang sweldo natin, the only way na makaipon ka, ay dagdagan mo yung income mo or magbabudget ka sa pera meron ka. Sabi nga sa kadalasan, paano magkasya ang maliit na sahod? Yun nga sinabi ko, may long-term plan ka. At yung pangalawa, short-term. Ano yung short-term? Yung ngayon na ba? Kunwari, may nakita kang opportunity dyan sa pwesto mo. Masarap magbenta ng kwan dito gawin mo. Masarap mag-load dito gawin mo. Ngayon, kung ang duty mo naman ay hanggang sa Bernis lang, may day-off ka ng Sabado-Linggo, gawa ka ng paraan nga magpangisda. Kasi ang isda ngayon, magkano ang per kilo ngayon? 300 to 200. Di ba? Yan ang sinasabi kong determinasyon. Di ba? Determinasyon ka. May determinasyon kang magkapag-ipon, kaya ang gagawin mo, gagawa ka ng ibang paraan para kumita. Sample lang to guys, hindi ko sinabing ito ang dapat yung gawin, hindi lahat. Ang ibig sabihin, binigyan ko lang ng sample. Short term. Diba? Mayroon kang gagawin ng mga bagay na magdadagdag ng income sa'yo para makaipon ka. Okay? Ngayon, isipin mo, kunwari, mangingisda ka lang. Ito pag nangisda ka, kunwari, may isda kang 2 kilo, magkano na ngayon? Parang natin, 200 ang kilo. 400 na agad, guys. Plus, may uuwi ka pa sa bahay yung pang-ulam. So yung pangbili mo ng araw na yan, pang-ulam, dapat tabi mo na yun. Hindi yung, porkit nakalibre ka ng ulam, yung pangbili mo ng ulam ng araw na yan, hindi mo tinabi. Self-discipline. Di ba? Ganito yan, guys, Meron ako napanood na video na isang nanay ay isang ina na nanguha ng shell ba. Yun daw yung kinakabuhayan niya. Tapos, tinatanong siya kung magkano kita niya. Minsan daw 200, minsan daw, pag swerte daw, 500, 400. Pero yun ang ginawa niya. Yun yung ginawa niya. Kaya ang sabi niya, hirap ng buhay. Wala siyang right mindset Kung nag-ipon siya ng pakunti-kunti at bumili ng pisnet para magamit niya sa pangisda niya, mas lalo sigurong lalaki ang kita niya. Sabi nga ng mga
mayayaman, yung mga right mindset ng mga mayayaman, huwag mong kainin ang binhi mo. Huwag mong kainin ang binhi mo. Yun yun. Yun yung ipon. Yun yung binhi natin, supposed to be dapat. Huwag tayo matali doon sa sitwasyon na meron tayo, maliit sahod ko, sir eh. O, diog mo 2 araw, anong ginawa mo? Nag-inom ka, nagtungit ka, nagkuan pa. Awasan yung determinasyon mo dyan. Saan yung self-discipline mo? Wala. Okay? Instead na gumawa ka ng paraan na ano ba dapat kong gawin dito para maragdagan yung kita ko, wala kang inisip. Kasi bakit? Hirap eh. Oh, self-discipline, mahirap. Walang nakakatawid dyan. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Ako guys ka ngayon, ang hirap ng negosyo ngayon eh. Ang hirap. Pero, dumidiska, ayan mga ginagawa ko guys. O, ayan. Kita nyo? Di ba ang hirap-hirap gumawa ng oh, ayan, yung mga produkto kong ginawa. Sarili kong gawa yan guys. Oh. Di ba? Kasi ang hirap kalabanin yung malalaking kumpanya eh. Mahirap kayo kalabanin, gawa ako sa akin. Mura na, abot kamay pa ng mga bata, kasing lasa. Oh. Bakit ginawa ko? Di ba? Bakit ginawa ko yan? Kasi nga, determinasyon. Diba? Doon papasok ang diskarte mo. No? Doon tagi kuya. So kung hihintayin mong makaipon ka, ilang taon na siya mag-aasawa? 33 na siya eh. Oh. Wala pa siyang ipon daw at walang pundar. Ilang taon ka na nagjo-duty? Okay guys, naintindihan nyo na. So bakit walang pumapasa at bumabagsak lahat sa self-discipline kung gusto mo makaipon? Kasi bakit? Sarili mo kalaban mo eh. No? Sarili mo kalaban mo. So, i-challenge natin sarili natin. Disiplinahin natin. Sabihin mong maliit ang kita, naintindihan natin yan. Kasi, ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Yan ang sweldo natin. Ngayon, kung hindi ka gagawa ng paraan para lumabas dyan sa sitwasyon mo, kahit umabot ka pa ng 60 years old, magre-retired ka na lang, nga the same at the same ang resulta. Kasi, the same rotation ang ginawa mo. Wala kang ibang ginawa na plano para makalabas ka doon sa cycle na yon. Kaya hindi ka makakaipon. Okay guys? Kung inisip mo, tulad nyon, di ba? 38,000 ang sweldo niyan eh. Oh, imposibleng hindi makaipon yan. Pero tanungin mo, alam mo yung security guard? Lahat halos sakit niyan. Alam mo kung ano? Target nga yan ng mga negosyante. Yung utang. Utang. Isipin mo, paano ka makaipon? Ganito guys ha. May kasama ako. Nag-loan ng SS. Nag-loan ng Pag-ibig. Kumuha ng 5-6 sa kasama namin. At basta 4 na inutangan niya. So nakakuha siya ng 50,000. Umuwi ng probinsya. Pagdating sa probinsya, akala mo senador na doon. Inom-inom. Pagdating ng Manila, nakalubog sa utang. Tatarbahuin niya yun ilang taon para lang makabangon doon sa 50,000 na kinuha niya. Magkano lang ang 50,000 kung tutuusin? Sandali lang yan gastusin. Dumi na kamay ko. Di ba? Pero pag binayaran mo, napakatagal. Doon ka umiwas sa utang. Sila nung gagawin ko? Kailangan ko mangutang. Bakit kailangan mo mangutang? Maliban lang kung nagkasakit yung isang anak mo, inanay mo, wala tayong magawa doon. Kaya nga, hanggat maaari, iwasan natin magkasakit kasi talagang walang magaling dyan. Kung nagkasakit isa sa pamilya mo at kailangan mo ipagamot,
Wala tayong magawa dyan kung di mangutang. Pero kung may ipon ka, nagkasakit yung isang anak mo o ano man, kahit papaon na naiwasan mo magkautang kasi may ipon ka. Kung talagang zero balance ka na, o di utang na tayo. Walang excuse doon dahil nagkasakit. Pero yung okay naman yung takbo ng panahon, smooth sailing naman, nangutang ka, wow guys, iwasan mo yan. Ilang individual ang yumaman dahil nagpautang, dahil sa gwardiya. Nung nagjo-duty kami, biglang may magpapaalam sa akin bilang officer, "Sir, pwede ba ako magbigay ng yung tinatawag na brochure?" "Ano to?" Sir, financial ko yan, sir." Yung tinatawag na, ang tawag nila, yung nagpapautang daw. Tinatarget nila yung mga gwardiya. Kasi bakit? Ang security guard, ang lakas mangutang. Bili ng TV, utang. Buhay ka naman kahit walang TV. Bili ng cellphone, utang. Nagulat ako sa tauhan ko. Ang cellphone niya, halagang 17,000. Yung sa akin, 10 lang. Pero utang yung sa kanya. Yung sa akin, cash. Bakit kailangan ka magkaroon ng cellphone na 17,000 kung utangin mo rin naman? Okay lang mangutang ng cellphone ng 17,000 kung nagninegosyo ka at ginamit mo yung cellphone mo, okay, nagbablog ka at kumikita yung vlog mo, sikat ka. Hindi naman. Iwasang mangutang. Kasi nga, yun yung magpapabigat sa buhay natin. Ano bang kabaliktaran sa ipon? Utang. So kung may utang ka, malabo makaipon. So anong dapat mong gawin? Alisin mo na yung utang para makaipon. Paano alisin yung utang? Papasok na naman. Right mindset, determinasyon, self-discipline. So hindi mo magawa kasi yung tatlong habit ay hindi mo kayang gawin. Malamang siguro 2 habit kaya mo gawin. Right mindset, may right mindset na ako, sir. Determinasyon, masipag naman tayo, mga kwan. O meron, yung self-discipline. Ito na tayo. Bagsak na. Okay? Guys, tayong mga mahirap, ang pag-iipon ay hindi basta-basta nagagawa yan ng isang ganun. It takes time. It takes time para makaipon. Kaya dapat now na magsimula ka na. Huwag mong ipagpaliban bukas o sa susunod na taon. Kasi it takes time. Ngayon, kung may ipon ka na, doon ka na makaplano sa pangalawang hakbang, which is hindi ko muna sasabihin dito kasi hindi naman siya relevant pa sa topic natin. Ang pinag-uusapan natin ay yung utang, ay yung paano makaipon. So yung si kuya na nag-comment, kung aasa siya sa kanyang sahod na maliit, malabo talaga siya makaipon. Tapos samahan niya pa ng utang. Kasi gusto niyang bumili ng, may pinapurmahan siyang babae, kailangan bumili ng pantalon Yung kailangan yung astig na pantalon. Ayaw sumuot ng okay kasi nga gusto pormang-porma. Kasi may trabaho ako Siya akong security guard. Isa akong security guard. May income ako buwan-buwan. Ayaw sumuot ng okay. Huwag mong pilitin ang sarili mo na hindi afford. Yung afford na naman. Ano bang afford natin, mga gwardiya? Magkano ba ang 350 sa isang araw? 350 isang araw sa 10 araw, 3,500. Ilang araw sa isang buwan? So, monthly siya ng magkano? Almost 10,000 lang. 11,000. Mahigit. Okay? So, huwag mong pilitin ang bagay na hindi mo afford. Doon ka sa afford mo. Pinaliwanag ko na yung ano yung afford. So, guys, alam ko marami nang nagpapatay ng video ngayon kasi akala ng iba, magmamagic, magtuturo ako ng magic para makaipon. Hindi. Dadaan ka sa proseso pag gusto mong makaipon. Ngayon, kung gusto mong makaipon ng mabilis, gumawa ka ng paraan
na kung may ibang bagay ka na pagkakitaan. At yun ang ginawa ko. Kaya mabilis ako nakaipon, mabilis ako nakapagpatapos ng mga anak ko, dahil may ginawa ako mga bagay na malibang sa sweldo ko, may kita akong iba. Dahil ginawa ko yun. Which is, hindi ko muna sasabihin dito sa video na to. Pinag-uusapan natin, ipon eh. Okay guys? So, naguguluhan ba kayo guys? Kung naguluhan kayo, dislike. Pero kung nabuksan naman yung kaisipan nyo, okay like. Okay guys? So, I hope guys na yung mga baguhan guys, mapindot yung subscribe button, idamay nyo na yung notification bell, at huwag naman yung i-skip yung mga kuwan natin, mga advertising natin, para makatikim naman ng kape at saka asukal. Pero yung ipon, hindi yung makaipon sa vlog na to, wala nanonood sa akin eh. Kita-kita tayo sa next video guys, bye-bye!